Buksan po natin yung ating mga Biblia sa Matthew chapter 13, 44 to 49. Basahin ko po, "The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field." Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa iyo sapagkat alam po namin na minsan pa ang iyong salita na mapagpala ay muling gagalaw sa iyong mga anak, sa kalagitnaan ng iyong presensya upang muling mangusap ng katotohanan na dapat naming maintindihan, maunawaan, at maisagawa. Panginoon, biyayaan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang lahat ng layunin mo ay mangyari sa amin mula sa pangunawa, pagsasabuhay, at pagsasagawa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na muli mo kaming kahabagan at muling tulungan na mapangyari sa amin ang mga bagay na nais mo. Salamat sa iyong salita. Ngayon pa lang inaangkin namin ang katagumpayan nito sapagkat alam po namin ang Banal Espiritu ang siyang kikilos sa aming pandinig, sa aming puso, at higit sa lahat, sa aming desisyon upang ito'y may sagawa. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito po sa ating binasa, makita natin yung kapahayagan ng Panginoon sa pamagitan ng isang parable. At dito'y nagpapahayag ng isang katotohanan na nakatago sa mga hindi mananampalataya, ngunit hayag sa mga mananampalataya. Yun yung purpose ng parable sa Bible. Sa mga taong naniniwala at nananampalataya, magiging malinaw ang bagay na nais ng Diyos na ituro. Pero dun sa mga hindi mananampalataya, ito'y magiging isang malabong katotohanan. Hindi maiunawaan at hindi maintindihan. Pero ang ating pag-aaral, pinabagatan natin ng tunay na pagbabago na nais ng Diyos. Yung true transformation. Lahat ng tao ay nagbabago sa iba't ibang paraan. Pero ang pagbabago mula sa Panginoon ay kakaibang paraan. Hindi siya katulad ng New Year's resolution na meron kang nakita, nag-flashback ka sa buhay mo, nakita mo yung mga bagay na hindi maganda at mga maganda, kaya gusto mong pag-ibayuhin ang susunod na taon, kaya't gumawa ka ng New Year's resolution na gagawin mo to. Hindi rin yan kagaya ng parang isang taong tinakbo sa ospital at check up at nalaman niya yung kanyang sakit. At dahil doon, may pagbabago rin siyang gagawin sa kanyang buhay. Hindi ganon ang pagbabagong ginagawa ng Panginoon. At maging yung kalagayan ng isang tao na siyang nakakita at nakatuklas ng isang katotohanan at mula nun, binago niya lahat ang buhay niya. Ulitin ko, hindi po ganyan. Ang pagbabagong galing sa Panginoon, una, hindi nagmumula sa tao, kundi nagmumula sa Diyos. Ang kalakasan na ginagamit, hindi nagmumula sa tao, kundi nagmumula sa Diyos. Lahat ng binanggit natin ay galing sa kanyang kaalaman at galing sa kanyang kalakasan. Kaya maraming pagkakataon, makita natin, kahit gusto mong magbago, hindi mo kayang magbago. Makapagbago lang tayo kaunti. Pero ang pagbabago ay isang mabuting bagay. Isang magandang bagay. Dito, makita natin, nung dumating ang Panginoong Yesus sa lupa, yun yung katuparan ng pangako ng Diyos na pagbabago. Saan nangako ang Diyos na darating isang araw, mayroong isang pupunta na siyang magpapastol sa kanyang bayan. Darating isang araw, may isang propeta na pupunta, mayroong isang Mesaya o Kristo na darating para hanguin ang kanyang bayan, yung kanyang pinili, sa kanilang pagkakaalipin. Bagamat ang konsepto ng Israel ay pagkakaalipin sa kapangyarihan ng Roma. Pero ang totoo ay pagkaalipin sa kapangyarihan ng kasalanan.
Kasi mas mapanganib at mas walang, nakakatakot ang pagkaalipin sa kasalanan kaysa pagkaalipin sa mga tao. Ang kasalanan ay nagdadala ng habang buhay na kaparusahan. Samantalang ang pagkaalipin sa isang tao may panahon ng pagkawala o panahon ng paglaya. Kaya dito, makita natin ang solusyonan ng Panginoon ay yung mas malalim na kaparaanan. Pero nung dumating siya, meron siyang kailangan gawin para mangyari yung purpose. Anong una niyang kailangan gawin? Kailangan niyang magkatawang tao kasi hindi kayang bayaran ng tao ang kanyang kasalanan kasi siya'y makasalanan. Kaya't kailangan niyang maging tao at mamuhay na walang kasalanan. Yun yung purpose. Yun yung unang ginawa ng Panginoon. Pangalawa, kailangan niyang ituro ang katotohanan ng Panginoon na nabago, na iba. Dahil sa mga naunang mga tagapanguna, dun sa paniniwala, sa pananampalataya, mga Pariseo at Saduceo, na iba na yung konsepto. At yung pangatlo, makita natin na kailangan niyang mamuhay kasama natin at may payag sa atin ang katotohanan. Kasi kung anghel yung darating, isipin nyo, una, hindi kayang makarelate ng tao. Kung hindi niya kayang, kung ipamuhay niya man yung katotohanan, natural, anghel siya, kaya niya. Pero yung tao, yung dumating at siyang namuhay, tao rin siya, tao rin ako, kaya ko rin pala. Kung nagawa ni Jesus, magagawa mo rin. Bakit? Tao rin si Jesus na bumaba sa lupa. Hindi siya Diyos. Bagamat siya'y Diyos na nagkatawang tao. Kaya yun yung maganda. Sa madaling salita, nung pagdating ni Jesus sa lupa, mula sa pagsilang, kakaiba, mula sa paglaki, kakaiba, hanggang sa kanyang pangangaral, kakaiba. Kaya nga sabi ng mga Bible scholar, Jesus revolutionized the world. Binago niya. Gulat yung mga tao. Yung turo nila, kakaiba sa turo ni Jesus. Hindi nyo ba napansin, yung katuruan ni Kristo ay kakaiba sa katuruan ng mundo? Pansinin nyo, kung ang mundo itinuturo, dapat i-monopolize mo yung lahat ng bagay para ikaw ay umangat. I-kontrolin mo. Sa Panginoon, baliktad. Mahalin mo ang kapwa mo, ibigay mo, maging mapagbigay ka, abutin mo yung mahihirap. Nasa mundo, taliwas yan. Paano kang aasenso kung nakatingin ka doon sa mga taong laging humihingi sa'yo? Pagdating sa kaaway, patunayan mo mas magaling ka. Pag inaway ka, gumanti ka sa mas mabigat na paraan. Pero kay Kristo, pag inaway ka, mahalin mo. Gawan mo ng mabuti. Kakaiba. Pag inagrabyado ka, ibigay mo pa iba. Kakaiba. Bakit? Kasi yung dadali ng Panginoong Yesus, hindi katulad at hindi katulad at hindi pwedeng maging katulad ng sistema ng mundong ito. Kaya nga, dun sa kwento, dun sa parable, makita nyo, nung natagpuan niya yung great treasure. Yung great treasure, yung treasure na sinabi niya, sabi niya, the kingdom of heaven is like treasure hidden in the field. Yung kaharian ng Diyos, kasi nung bumaba si Jesus, ipapayag niya, ano yung kaharian ng Diyos? What is the kingdom of God? Kaya inilimbawa niya, parang isang tao nakakita ng treasure dun sa field. Nung nakita niya yun, anong una niyang ginawa? Sabi doon, he hid it again, kasi hindi kanya yung property hindi kanya yung lote. Kaya, tinabunan niya uli, para walang ibang makakita, and then, sabi niya, and then, in his joy, went and sold all he had and bought that field. Ibig sabihin, yung lahat ng meron siya, lahat ng treasures niya, ibinenta niya. Mabili niya lang yung field. Ibinenta niya. Mabili niya lang yung field. Lahat. Lahat ang sinabi. Ganon din yung sumunod.
Tungkol naman dun sa pearl, fine pearls. Nung matagpuan niya to, ganun din, he went away and sold everything he had and bought it. Everything he had and bought it. Ba't ganun? Ibig sabihin, ganun ba kamahal yung treasure? Ganun ba kamahal yung fine pearls? Hindi ba pwede na tanungin mo yung presyo nung lote, pagkatapos, tingnan mo yung pera mo, pag kulang magbenta ka ng ilang gamit mo, tapos balikan mo at bilhin mo. Pero may natira sa'yo. Di ba? Ganon din sa fine pearls. Baka pwedeng pangutang mo, o kaya benta mo yung kalahati ng property mo, tapos hanapin mo, tapos bilhin mo. Hindi, sabi, all he had. Kaya doon natin maintindihan, ang pagdating ng kaharian ng Panginoon, hindi pwedeng i-mix ang anumang treasures na narito. Kaya sa katotohanan, makita natin, pagdating sa pagbabago is good. Pwedeng ang isang pagbabago naging good, mula sa bad, naging good. Pwede naman from baliktad, mula sa pagiging good, naging bad. Di ba? Pwede namang naging worse, mula sa good, naging best. Nag-level up. Or mula sa pagiging bad, naging worst. Yun yung changes. Pero yung changes na gusto ng Panginoon, changes na from worst to best. Worst yung kalagayan ng tao. At bumaba siya para rescue ang tao. Para iligtas ang tao. Kaya yung pagdating ng Kristo, isang propesiya na darating ang tagapagligtas na muling maghahanap dun sa mga taong naligaw, dun sa mga tupang naligaw. Kaya ginamit na naman yung term ng tupa at ng pastol. Na siya'y naparito para hanapin tayo, para tayo iligtas. Ang religion, ang problema ng religion, ito yung malaking problema ng religion. Una, ang religion, ang ibig sabihin ng religion is religare, bring back, again. Hanapin na bumalik. Yun ang konsepto. Nawala ka, kaya bumalik ka. Sa Latin yun. Pero sa Greek word is trekiskeia. Na ang ibig sabihin, the one who holds you back. Ano man yung katuroang nalalaman mo, yun ang kumokontrol sa'yo. Kaya, yun yung totoong meaning ng religion sa Old Testament, ay sa Bible. Pero ang problema ngayon sa religion, ng panahon natin ngayon, hindi ganon. Ang definition ng tao sa religion, kung saan ka nakasanib. Di ba? Maraming born again, umaattend sa born again, umaattend sa Methodist, umaattend sa Iglesia ni Cristo, umaattend sa Catholic, pero walang bagay na kumokontrol sa kanila. Gagawin nila kung anong gusto nila. Gagawin nila kung anong gusto nila. Walang nag-hold back sa kanila. Magandang paliwanag dito, yung naintindihan mo na yung taba ng baboy hindi pala maganda. Maraming sakit ang dinadala. Nung pinaniwala mo yun, pinaniwalaan. Nung pinaniwalaan mo yun, mula noon, hindi mo na siya kinain. Yun yung the one who holds you back. Yung Muslim, ba't siya hindi kumakain ng baboy? Kasi yun yung pinaniwalaan nila. Kaya nung minsan may naghain ng pansit sa isang congressman na Muslim at pagkain niya, naramdaman niya may baboy, kinasuhan niya yung restaurant. Kinasuhan niya at galit na galit siya kasi nakakain siya ng baboy. Bawal sa kanya ang pagkain ng baboy. Yun yung ilalaban mo. Hindi kailangang, may nakakita ka ba? Wala. Wala nakakita. Sige, okay lang. Maraming nasa reliyon na parang gano'n yung konsepto. Ang alam lang niya, member ako ng ganito. Pero kung hindi ka kinokontrol nung paniniwala ng reliyon na pinaniniwala mo, may problema. Ang paniniwala natin hindi sa reliyon, kundi sa Panginoon na siyang nagbigay sa atin. Kaya yung pagbabago, ang gusto ng Panginoon ay hindi partial. Ang gusto ng Panginoon, hindi mix. Sige, Panginoon, mula ngayon, isasama na kita, mag-partner na tayo. Pero, akong bahala sa ibang parte ng buhay ko, may reservation.
Ikaw, basta sasali kita sa buhay ko. Para ganun. Kasali ang Panginoon, pero hindi siya may hawak. Bahagi lang siya sa buhay natin. Hindi siya may control. Bahagi lang siya. Kaya nga, napakalaga, dun sa parable, makita natin that treasure from God cannot be mixed by other treasures. Yun yung unang katotohanan. Yung treasure, yung bagay na galing sa Diyos, hindi mo pwedeng haluan ng anumang bagay. Magbigay ako ng ilang scenario sa Bible. Yung kasalan sa Kana. Maten sila, nakita nila kasi relative ni Jesus Christ yan. Kamag-anak nila yung kinasal. Kaya sila inimbita, sinama niya yung mga alagad niya. Nakita nung nanay niya, napaubos na yung alak. Pero marami pang bisita. Kasi sino ba namang hindi mauubusan ng alak? 2 weeks ang kasal sa Bible. 2 weeks celebration. Kaya ang unang sineserve dun, yung mga alak na hindi masyado, ay yung alak na masarap. Kasi yung unang kasal, nandun yung mga bisita. Pero dun sa 2 weeks na yon, mga lasing na yon, may mga hangover, tsaka sineserve yung hindi masarap. Hindi na nila halata yun. Pero dahil maubusan, malaking problema, kahiyan yun kasi kultura nila yun. Kaya nakiusap si Maria, tulungan mo. Kaya sinabi niya sa mga alagad, gawin nyo yung gusto niya. Sabi ni Jesus, punuin nyo yung tapayan. Yung tapayan na yun, 6 ang nakalagay doon. Pero ang isang tapayan ay kayang maghugas ng, hindi ko matandaan kung 300 na tao. Kasi hugasan ng paa yun. Merong specific na ibig sabihin, dun mo malalaman kung ilan ang bisita, ang estimated bisita. I-times mo sa 6, kasi 6 yung tapayan. Yun, sabi niya, dahil andyan na yung mga bisita, halos wala ng laman yun. Sabi niya, punuin nyo. At pinuno ng laman yung tapayan. Ang sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, punuin nyo hanggang brim. Hanggang brim. Ibig sabihin, yung halos umapaw na. Walang space na makikita ka. Kasi ang alak tinitimpla. Ang alak tinitimpla. Pero sabi ni Jesus, lagyan nyo ng tubig, punuin nyo hanggang brim. At yun nga ang ginawa nila. Tapos ibigay nyo sa tagapagsilbi. Tinikman ng tagapagsilbi, hugasan ng paa yun. Pagtikim. Sabi niya, nagalit ngayon siya. Hindi dahil pinainom siya ng hugasan ng paa, kundi nakatikim siya ng napakasarap na alak. Sabi niya, ba't ngayon nyo lang sinerve to? Dapat yung sa una to sineserve kasi special na alak to. Sa una to sineserve. Ang tanong, bakit natin siningit to? Kasi yung word na punuin nyo hanggang brim. Na lumalabas si Jesus lang ang gumawa nun. Walang ibang nagtimpla, walang ibang nagdagdag. Ang transformation na ginagawa ng Panginoon, gusto niya siya lang ang gagawa sa iyo. Walang hindi contributor yung nanay mo, hindi contributor yung iglesia na bilangan mo. Walang contribution yung galing mo, yung husay mo, kundi dahil lang kay Jesus, kaya ka magbabago. Dahil lang kay Jesus, kaya ka mag-iiba. At yun yung pagbabagong gagawin ng Diyos. Kaya hindi pwedeng haluan, hindi pwedeng samahan. Para mas maintindihan natin yung concept, tingnan natin yung buong Biblia, creation. Mula sa creation, nakita natin, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero simple ang sequence. Ang sequence or pattern ng creation, nilikha niya ang mundo exclusive para sa tao lang. Ang mundo gagawa, kikilos yan, yung biodiversity, yung ecosystem, maintindihan mo, kahanga-hanga. Yung taong ginawa niya mabubuhay kahit hindi magtrabaho. Kasi yung trabaho ng mundo, gumagawa ng buhay para sa tao. Yung oxygen, binabayaran ba natin yan? Pag nasa ospital ka, may bayad yan. Pero yung oxygen na dala-dala ng puno na nasa tabi mo, walang bayad yan.
Kaya mapapalad yung nasa probinsya, maraming puno. Di ba? Yung tubig na merong alkaline, na siyang nag-aayos ng katawan mo, kung tutusin, pag ininom mo, walang bayad yun. Hindi ikaw nagtimpla nun. Inayos ng Diyos ang mundo para maglikha ng ganun. Microorganism, lahat ng mga maliliit na bagay, lahat yan, hahanga ka, gumagalaw para ayusin yung katawan mo. Sa loob ng katawan natin, sino dito may course ng bio, BS Bio or medical course? Kung matitindihan natin yung function ng katawan natin, kaliit-liitang cell ng katawan mo or parts ng katawan mo, gumagalaw para mabuhay tayo na maayos. Kung tutusin, sabi nila, kung hindi nagkasala ang tao, malabong mamatay ang tao, malabong magkasakit yung tao. Kasi yung bakterya, hindi naman siya totoong bad. Ang laki ng ginagampanan ng bakterya sa mundo natin. Kung walang bakterya, walang madidecompose. Kung walang na-decompose, walang mga microorganism. Lahat ng bagay dito sa mundo, pabor sa tao. Nilikha ng Diyos para sa atin. Para sa atin. Kaya mula pa lang sa creation, makita natin yung kapangyarihan ng Diyos ang gumagalaw para sa atin. Siya nag-design lahat ng yun. Pagdating dun sa pinili niya si Abraham, kasi nagkasala ang tao, nasira ang mundo, pinarusahan ng tao, pinili niya si Abraham. Abraham, mula ngayon ako magiging Diyos mo, ikaw ang magiging bayan ko. Anong una niyang ginawa kay Abraham? Iwanan mo ang bayan mo, iwanan mo ang pamilya mo, sumunod ka sa akin. Bakit? Nakatira si Abraham sa Ur, na kung saan pinaka-sibilisasyon nung panahon na yon. Nandun lahat ng edukasyon, nandun lahat ng magagandang bagay. Pero sabi ni Abraham, iwanan mo yan. Andun yung pamilya niya, na siyang tumutulong sa kanya, iwanan mo sila. Sumunod ka sa akin. Lalabas na naman yung konsepto ng pattern ng Diyos. Kung gusto kong pagpalain ng tao, gusto ko ako lang ang source. Walang ibang source. Ako lang ang source. Kaya Abraham, humiwalay ka. Kasi ako lang magiging source. At patutunayan ko sa ibang tao na ikaw ang pinagpala sa lahat. Kasi ako ang source. Kung titingnan natin, tusunog natin, pagdating sa Israel, ganun din ginawa niya. Nung ginawa niya ng bayang Israel, distinction na naman ang ginawa niya. Israel, sa ikawalong araw, lahat ng lalaki papatuli. Walang ibang lahi ang nagpapatuli maliban sa Israel. Israel, itong mga pagkain to, wag mong kakainin. Israel lang ang merong restriction pagdating sa pagkain. Israel, ako lang ang Diyos na sasambahin mo. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Kaya Israel lang ang walang ribulto nung panahon na yun. Katunayan ng Roma, sabi sa kanila, atheist sila. Sabi ng Roman Empire, atheist ang Christians. Bakit atheist? Wala silang nakikitang Diyos. Kasi ang Diyos ng Roma, puro rebulto. Ang Israel, walang makitang image o picture. Catholic lang nagdagdag nun. Wala sa Bible yun. Kaya makita natin yung malaking kaibahan. Kaya yung Israel, kahit anong sitwasyon niya, basta't nasa pagsunod siya sa Panginoon, ginagawa niya yung gusto ng Diyos, yung pagpapala sa kanya kakaiba. Nilagay siya ng Diyos sa isang lugar na pangit. Pangit ang Israel. Ano yan? Mabato. Mabato yung Israel. Halos mountainous siya. Meron nga silang dagat, sobrang taas naman ng asin. Pero magulat ka, number 1 supplier ng gulay ang Israel ngayon. Yung kanilang Salt Sea, yung Red Sea nila, ang laking perang dinadala niyan para sa ibang tao. Yung kanilang tourism, sobrang laking dinadala ng pera dahil kay Jesus. Pero yung Israel, kung tutusin, walang kabuluhan yan. Pero dahil sa Panginoon, ako yung source mo,
patutunayan ko, i-bless kita. Ganun yung ginawa. Sa Christian, ganun din. Kaya yung Christian ang tawag holy. Ano ibig sabihin ng holy? Sa Biblia, ang tawag sa holy is, sa Greek word is hagios. Nang ibig sabihin ng hagios is set apart. Set apart. Dito sa panahon natin, ang definition ng holy or saint parehas yan. Patay ka na, tas may halo ka. Yun yung paliwanag. Na ikaw ay santo. Pero sa Bible, sabi niya, to all saints in Ephesians, to all saints in Philippians, tinawag ng Bible yung mga buhay ng saints. Bakit? Sila yung set apart. Iniwalay para sa Diyos. Excluded dun sa mundo. At makita natin na nakalaan para sa Diyos. Kaya tinawag siyang holy nation, chosen generation. At yun yung konsepto ng Bible. Na kaya kanya pinili, gusto kanyang maging kanya. At gusto niya na maranasan mo yung pagpapalang nagmumula lang sa kanya. Kaya makita natin yung parable, sinasabi dun, kailangan niyang ibenta yung lahat para lang makuha yung treasure. Para lang makuha yung bagay na yon. Kailangan niya dispose lahat para lang dun. Kaya dito, makita natin, babalik na naman yung konsepto sa Genesis, ang Israel lang ang nag-iisang theocracy. Alam niyo yung word na theocracy? Kind of government. Merong democracy, tayo, democracy, di ba? Ang Israel is theocracy, na ang ibig sabihin, wala silang presidente, wala silang hari, pero ang pinakahari nila, ang pinaka-ruler nila, walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ang nagsasabi kung anong gagawin, ang Diyos ang nagsasabi kung saan pupunta, kung uusog, kung atras, kung gagawa ng ganito o hindi. Ang Diyos ang nagbibigay ng instruction kung anong gagawin. Ang tawag doon theocracy. Ang Diyos ang pinakahari nila. Pagkatapos, nung makita ng mga Israel na maganda yung may-hari, kasi ibang lahi, ibang bansa, may mga hari. Hanggang sa lumiit yung kanilang pananampalataya sa Diyos, nag-request sila ng hari. Binigay ng Diyos, pero bago niya binigay, pinaalala niya, darating ang panahon, pahirapan kayo ng haring pipiliin nyo. Yung mapipili nyong hari, i-require lahat ng anak nyong lalaki na maglingkod sa palasyo. I-require kayo ng hari na magbayad ng mga taxes para panggamit na pagkain sa palasyo. Pag yung hari nyo masama, mapaparusahan ang bayan nyo. Pero pinili pa rin nila. Ngayon, nung tumanggap tayo bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating Panginoong Yesus, anong unang gagawin sa iyo ng Panginoon? Anong requirements para matanggap mo siya bilang Panginoon? Siyempre, ang pasimula, laging sa Diyos nagpasimula. Nagpadala siya ng salita ng Diyos na dapat mong marinig. At nagpadala siya ng mensahero na magpapaliwanag sa iyo. At nagpadala siya ng Banal Espiritu para maintindihan mo, maunawaan mo, at para tanggapin mo. Nung tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, anong unang requirements sa Panginoon? Pag titingnan nyo, repent and have faith. Yung repent, change of one's mind. Yung lahat ng takbo ng sistema mo, itatapon mo at papalitan mo ng bago. Kaya nga, kailangan ng dying of oneself. Hindi mo pwedeng tanggapin ng Panginoon na hindi ka namatay doon sa buhay mo. Kasi pagkatapos mo siyang tanggapin, ikay muling mabubuhay. Ang tanong, ano yung nabuhay at ano yung namatay? Sino dito tumanggap na sa Panginoon? Taas ng kamay. Amen? Ang tanong, ano yung namatay? Sabi kasi, yung old self. Ano yung nabuhay? Yung new self. Ano yung new self? Alam niyo, minsan, ang daming Kristiyano pero hindi kayang paliwanag. Ano itong bagay na to? Yung old self, yun yung flesh. Yung flesh ang gumagalaw na kontra sa plano ng Diyos. Yun yung pumalit nung mawala yung theocracy. Ngayon, nung dumating ang kaligsasan, papansinin niyo, ibabalik ng Diyos sa theocracy.
Ibabalik ng Diyos sa theocracy na siya na ang hari. Paano mabalik? Yung sarili mo, yung flesh, na kumokontrol sa atin palayo sa Diyos, kailangan mamatay. At yung spirit mo na siyang connection mo sa Diyos, na siyang consciousness mo about God. Kasi you cannot understand God because God is spirit. Maintindihan mo lang siya once yung spirit mo buhay. Pag patay ang spirito ng tao, hindi mo siya maintindihan. Kaya, ni-resurrect ng Panginoon. Binuhay ng Panginoon yung dating patay dahil sa kasalanan na espiritu. At dahil dun, mali na yung connection mo sa Diyos. Naintindihan mo na siya. At yung espiritu na nasa iyo, ang tinutulungan ng banal na espiritu para gumalaw ng ayon sa espiritu at hindi na ayon sa flesh. Kaya sabi ni Pablo, namatay na akong kasama ni Kristo dun sa krus, sa Galatia 2:20. At kung ako may buhay, hindi na akong nabubuhay, kundi nabubuhay ako para sa Panginoong Yesus na namatay para sa aking kasalanan. Nabubuhay na siya as theocracy. Nabubuhay siya na para sa Diyos. Hindi sinabi ni Pablo, hindi ko sinabi na umalis kayo sa mundo. Kundi sinasabi ko, layuan nyo yung mga bagay na sistema ng mundo. Nandito pa rin tayo sa mundo, pero nung pinili tayo ng Panginoon, isa ang dahilan. Maging kakaiba ka. Yung flesh na umalipin sa atin para laging galit, para laging magkasala, para mag-desire ng mga bagay na ayaw ng Diyos, dapat mamatay. Pero yung spirit na siyang nagtuturo sa atin, paano maging mapagpatawad, paano maging matiisin, paano maging mapagbigay, paano maging mabuti, paano maglingkod sa Panginoon, yun yung dapat active at buhay. At yun ang pananampalataya sa Panginoon. Hindi pwedeng mix. Panginoon, yung flesh ko, 25% buhay, 75% yung spirit ko. Hindi pwede, ayaw ng Panginoon. Gusto niya 100% buhay ang espiritu. At doon tayo nag-struggle. Doon tayo nag-struggle. Ang nagkakaroon din ng malaking misconception sa Christianity na ako bilang pastor, mas mataas ang espiritu ko kesa sa inyo. Kaya pag naramdaman mo merong nag-question sa iyo o merong naghamak sa iyo, ang sakit-sakit. Kasi ang tingin mo sa iyo kasi ganito. Masakit. Flesh yun eh. Pero ang totoo lang, kahit na kami mga pastor, mga cheap sinner kami. Makakasalanan din kami. Kung hindi lang dahil sa Panginoon, hindi kami nabago. Walang tao na matuwid sa harapan ng Diyos na hindi makasalanan. Lahat tayo, maging Kristiyano na tayo, nagkakasala pa rin tayo. Ang nakakalungkot nga, ito yung lagi kong naalala dun sa kaibigan kong pastor eh. Kasi nung minsan, madalas magkikita kami, tapos mabalitaan namin, uy, merong pastor sa Tugigaraw na ganito. Di pag-pray namin yun. Pero minsan tanong namin, Lord, bakit minsan bumabagsak yung lingkod ng Diyos? Siyempre, ang sagot, tao rin kasi siya eh. Di ba? Pero sagot sa akin nung kasama ko, alam mo, pastor, ang totoo lang, dalawang klase yung nagkakasala eh. Dahil dalawang klase lang ang Kristiyano. Ang isang Kristiyano, nagkakasala at nabibisto yung kasalanan niya. Yung isang Kristiyano, nagkakasala pero hindi nabibisto ng tao. Nakatago. Ang punto niya, kahit Kristiyano ka na, nagkakasala ka pa rin. Pero ang tanong, ano yung trine-treasure mo? Yung kasalanan ba? O yung bagay na gusto ng Diyos? Ano yung trine-treasure mo? At doon, sabi ng Panginoon, no mix, walang halo. Gusto niya, ako ang i-treasure mo. Ako ang nag-iisa na i-treasure mo. Sabi niya sa Luke chapter 5, verse 36. Hanggang 39, yung binasa natin sa pinag-aralan natin. Nung ipinipilit na ng isdang Pariseo, yung mga tradisyon na kanilang kinalakihan, fasting, paghuhugas ng kamay, sagot ni Jesus. Sinagot siya ni Jesus, yung garment, yung lumang damit, hindi mo pwedeng ipatsi.
Hindi mo pwedeng ipatsi yung bagong damit dun sa lumang damit. Aba, nabutas yung lumang damit. Tapos tatagpian mo, kukuha ka ng bagong damit at itatapal mo. Ganon din sa alak, sa wineskin. May bagong alak, tapos ilalagay mo sa old na wineskin. Sabi niya, hindi pwede. Sasabog yung old wineskin. Kasi mag-ano yan eh. Anong tawag dito? Mag-peppermint yung bagong alak. Pag nag-ferment yan, sasabog yan. Maging bote nga, sumasabog eh. Kaya yung mga nasa bote, hindi na yun nag-peppermint. Tapos na yung fermentation stage niya. Pero yung mga ginagawa, yung mga kombucha, pansin nyo, nasa plastic. So yung mga bumibili ng kombucha, pag hipo mo, tigas-tigas. Kaya huwag niyong bubuksan agad. Buksan niyo yung konti, hanggang psst. Sara niya, psst, hanggang psst. Mawawala na yung spirit na nag-ferment. Ngayon, yun yung sinasabi ni Jesus. Pag nilagay mo sa old wineskin, sasabog yan. Kasi bagong alak yan. Metaphor yun. Para ipaliwanag niya, hindi nyo pwedeng yung bagong katuruan mula sa Diyos, isisingit nyo dun sa inyong katuruan. Hindi pwedeng i-mix. Hindi pwedeng i-mix. Hindi nyo pwedeng pasunurin yung katuruan ni Jesus dun sa katuruan ng mga Pariseo. Hindi pwede. Kaya, nung mga alagad na ipinipersa, sabi niya, sinong mas magandang sundin? Kautusan ba ng Diyos o yung tradisyon nyo? Maraming religion nakafocus dun sa kautusan ng tao. Katunayan, may mga pagkakataon nga, nung ako, nakita ko rin yung sarili ko dun, nung nag-meeting namin kahapon, tapos nag-meeting kami, gumagawa kami ng mga batas, mga law, dapat pag ganito gagawin, laws. Biglang nagpasagi sa isip ko yung, hindi ba pwedeng katuruan na lang yung sinasabi ng Panginoon, yung Biblia, at hindi na yung mga laws? Pero yung laws kasi para maging order. Kaya lang minsan, mas nagiging makapangyarihan sa isang Kristiyano yung batas kaysa katuruan ng Panginoon. Na siya nagiging problema. Dapat as a Christian, mas submissive tayo dun sa katuruan ng Panginoon. Kahit nagarabyado ka, kung kaya mong magpatawad ka, alang-alang sa Panginoon. Diba? Kasi kung batas ang pag-uusapan, ipakulong mo. Kasuhan mo. Peter Tanchi. Pamilyar kayo sa testimony ni Peter Tanchi. Peter Tanchi, head ng CCF. Ni-rape yung anak niya. Ni-rape yung anak niya nung nasa mission siya, no? Mission. Nasa prayer meeting sila, habang nagpe-prayer meeting sila, may pumasok sa bahay nila, may kaklase rin yung anak niya, kaibigan, kasama yun sa ni-rape. Ito. Oh. Pag-uwi niya, nalaman niya na rape. Nauli naman. Pero, pinatawad nila. Pati nung anak niya. Mas nag-submit sila sa kautusan ng Diyos kaysa kautusan ng tao. Pero hindi natin sinasabi masama ang kautusan ng tao. Pero dahil nakita ng Diyos, mas in-honor mo yung kautusan ko, mas blines sila ng Panginoon. Alam nyo ba, pagtatanungin yung mga pinakamayaman na pastor sa buong Pilipinas, isa si Peter Tanchi. Sa pinakamayaman na pastor sa Pilipinas. Isa siya. Napakarami niyang business, realty. Pinagpala sila. Yung church na tinayo niya, grabe, sobrang bilis ng paglago. Dahil yung blessing nasa kanya. At yung katuruan niya, solid. Na gusto niyang ituro. Ayang, Panginoon, evangelism, soul winning. Okay, kaya dito, walang mix, bawal haluan. Pangalawa, the treasure from God need urgency. Hindi pwedeng pagpaliban. Nung makita niya nandun yung treasure, kailangan magmadali. Agad siyang umuwi. At sabi, tuwang-tuwa. At agad siyang umuwi. At ibinenta agad. Yung kanyang ari-arian, mabili lang yun. Kapag natagpuan mo yung greatest treasure, hindi pwedeng saka na lang. Nung si Zaccheo, natagpuan niya si Jesus as the greatest treasure in his life,
Yung lahat ng treasure niya, Panginoon, ipamimigay ko sa mahirap yung kalahati ng aking ari-arian. At lahat ng nadaya ko, ibabalik ko. Pero hindi contractor si Sakeo Hindi siya contractor, tax collector. Isipin nyo, paano niyang magawa yun ng mabilisan? Kasi natagpuan niya na yung kulang sa buhay niya. Yung lahat ng treasures niya, hindi nagbibigay ng kasiyahan sa kanya. Nung makita niya yung treasure, sabi niya, dun siya lang sumaya. Kaya yung lahat ng treasures niya na hinangad niya, agad niyang binenta, mabili niya lang. Kasi yun lang ang nagbigay ng satisfaction sa kanya. At sa totoo lang, at yun yung kalagayan natin. Yung kaligtasan na galing sa Panginoon, yun ang greatest treasure. Kahit anong klaseng buhay ang gawin mo sa mundo, mag-i-drawing mo na kung anong buhay na mangyayari. Kung wala ang kaligtasan, ikaw ang pinakakawawa. Kasi ang mundo, pansamantala, yung eternal life, walang hanggan. Anin mo yung 100 taon na nagsaya ka sa mundo, pero walang katapusan na wala ka sa piling ng Panginoon. Kaya, urgency, kailangan ng magmamadali. Nung tinawag ng Panginoon si Sakeo, ay si Eliseo, nang makita niya na gagawin siyang propeta sa pamagitan ni Elias, anong ginawa niya? Panginoon, sandali. Sabi niya kay Elias, kinuha niya yung 12 toro niya, kinatay niya, para wala na siyang babalikan. Gusto niyang maging sumunod sa Panginoon. Kasi kapag meron ka pang inalagang toro, halimbawa na lang sa amin, gusto naming pag-uwi kami ng Manila, ang isang problema namin, sino magpapakain doon sa baboy, sino magpapakain doon sa mga manok, doon sa pato, sa unggoy, sa rabbit. Salamat, nandiyan si Arnel. Yung aso, yung pusa. Perwisyo minsan, yung mga alaga. Storbo. Pero, nagbibigay sila, stress reliever siya. Kaya, lagi kaming masaya. Kapag may stress, hawakan mo lang, laruin mo lang. Okay na. Pero ang punto, si Eliseo, kinatay niya. Bakit? Ayaw niya. May isipin pa. Gusto niya mag-focus lang sa Panginoon. Nung tinawag ni Jesus, yung isang disipulo, sabi sa kanya ng isang disipulo, Panginoon, susunod ako sa iyo. Sabi niya, ang asong lobo may lungga, pero ang anak ng Diyos wala. Diniscourage niya. Bakit? Alam niya motibo. Pero merong isa, nakita niya, sumunod ka sa akin. Sabi niya, Panginoon, susunod po ko sa iyo, pero ililibing ko muna yung tatay ko. Sabi niya, ilahaya mo ilibing nung patay yung kanyang kapwa patay. Sumunod ka sa akin. Sense of urgency. Ang pinakamahalaga, nung matagpuan mo yung panawagan ko, sumunod ka na agad. Huwag mo ipagpaliban. Sabi niya sa Corinthians chapter 6, verse 2, ito yung araw ng kaligtasan. Sa oras na marinig mo yung kaligtasan, ito na yung araw ng kaligtasan. Huwag mo nang ipagpaliban pa. At yun ang katotohanan sa Panginoon. Kaya makita natin, nung marinig dun sa Pentecost, nung iba't ibang lahi, yung pangangaral na si Jesus ang Mesaya at si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli at ang sino mang manampalataya sa Kanya, kahit siya'y mamatay, siya'y mabubuhay na maguli, 3,000 agad yung naniwala sa Panginoon. Pagkatapos gumaling isang lumpo na ipinanganak na lumpo, at pagkatapos nagtatalon dun sa templo, humanga yung mga tao, paano nangyari to? Sagot ni Juan at ni Pedro, huwag kayong magtaka, hindi kami nagpagaling sa Kanya. Si Jesus na ipinako nyo sa krus ang nagpagaling sa Kanya. At nilitis sila, kalaunan, naririnig ng mga tao yung paglilitis sa kanila, hanggang kauli-ulian, 5,000 sa mga nanonood ang naniwala sa Panginoon. Kasi natagpuan nila ang tagapagligtas. Natagpuan nila yung solusyon sa kanilang buhay. Kaya, yun yung mahalaga. At yung panguli, dito tayo magtatapos, yung treasures, precious treasures from God need rejection of self.
kailangan mong itakwil yung mga bagay na sagabal dun sa rejection, ay dun sa treasure. Tingnan niyo pong maigi yung konsepto. Kailan ka nakakilala sa Panginoon? Imposible na nakakilala ka sa Panginoon nung time na enjoy ka sa buhay mo. Na wala kang pangangailangan. Na lahat ay okay. Katunayan, kung ganun ang sitwasyon mo, biglang may nangaral sa'yo. Kukontrain mo. Pipilosopuin mo. Kaya lang, yung mga bagay na negatibo, yung mga bagay na problema, yung mga karamdaman, minsan ginagamit yun ng Panginoon para makita mo, may kulang sa buhay mo. Merong tagapagligtas na kailangan sa buhay mo. Kahit marami nakakilala sa Panginoon sa ganung sitwasyon. Ganung kalagayan. Kaya nga, parang awkward or parang illogical. Kailangan mo munang madurog para ka mabuo. Parang ganun. Kailangan mo munang madurog para ka mabuo. Hanggat hindi ka nadudurog, hindi ka mabubuo. Kailangan mo munang mawasak para ka mabuo. At yun yung prosesong ginagawa ng Panginoon. Sa pang-araw-araw natin, sa mga Christians na, sa matagal ng Christians, meron pa rin mga bagay na kailangan madurog. Na gusto ng Panginoon na madurog para ka maging buo. Hanggat nandun pa yung ilang mga partial or mga iniingatan natin na work ng flesh, desire ng flesh, hindi ka mabubuo. Kailangan madurog. Kailangan mawala. Yung metaphor na to nangangahulugan lang na parang hindi pa tapos ang Panginoon na ayusin yung buhay natin. Nagtatrabaho pa siya hanggang ngayon. Paano niyang iulma si Kristo na maging kamukha nung buhay mo? Yun yung trabaho. Yun ang predestination na nag-iisa sa Bible. Naka-predestined tayo to become like His Son, Jesus Christ. At yun yung ulmaan kasi doon tayo sinilang. Ang DNA natin si Jesus Christ. Lahat ng isinilang sa normal na paraan ng DNA natin si Adam. Kaya kung anong nangyari kay Adam, yun ang mangyari sa atin. Pero sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, ang DNA natin ng Panginoong Yesus. Kaya kung anong nangyari kay Jesus, yun ang mangyari sa atin. Kung siya'y nabuhay pagkatapos mamatay, mabubuhay ka rin pagkatapos mamatay. Kung siya'y tinaas pagkatapos niyang mamatay, tapos siya mabuhay, siya'y lumuklok sa kanang trono ng Diyos, kasama tayong luluklok. Kasama ng Panginoon. Kasi yun yung ulmahan. Yun yung prototype. Si Jesus Christ ang prototype ng bawat Kristiyano. Kahit sa ayaw mo at sa hindi, dapat maging gawangis ka ni Kristo. At yun yung disenyo ng Diyos. At dahil yun yung disenyo, nasa ang percentage na yung trabaho ng Panginoon sa buhay natin. May 50% na ba? 10%? Mga kapatid, hindi kalugihan yung aminin natin na mahina tayo, makasalanan tayo, matigas ang ulo natin. Bakit? Mangyayari lang yun na maaamin natin yung ganun kahirap. Mahirap yun eh. Sa harap ng mga tao, aminin mo na ganun ka, na may kakulangan ka, mahirap yun. Pero magagawa mo lang yun kapag naintindihan mo kung gaano kadakila yung Diyos na tumanggap sa iyo. Hindi lalabas yung kahinaan natin, kundi lumabas yung kanyang kabanalan. Kundi hindi natin naunawaan yung kanyang kadakilaan, hindi natin makikita yung ating kahinaan. Hindi lalabas, hindi natin maiintindihan na kailangan natin ng katulong kung hindi natin maintindihan siya yung great provider, siya yung great helper. Ang Panginoon natin ay laging nagpaparamdam sa atin araw-araw para tayo humanga. Kasi habang lumalaki ang tingin natin sa Diyos, lumiliit ang tingin natin sa ating sarili.
Yung nakaraan, sinabi ko sa inyo si Peter, wala silang nabingwit sa buong buhay nila. Pero nung inihagis ni Peter yung kanyang lambat na sinabi ni Jesus, sabi niya kay Jesus, Panginoon, magdamag kaming namingwit, ay naglambat ng isda, wala kaming nauli. Pero umaga na nun, matindi na ang sikat ng araw. Pagkatapos sabi ni Jesus, ihagis mo yung lambat. Anong nangyari? Sabi ni Pedro, kung sa sarili niya, posible naman itong pinapagawa ng Panginoong Jesus. Gagamit yung kanyang filosofiya, ang isda, kaya yan nahuhuli kasi madilim. Hindi nila nakikita yung lambat, kaya pag langoy nila, sasabit yung kanilang kaliskis, yung kanilang hasang. Kaya mahuli sila. Ang liwa-liwanag, kitang-kita nila yung lambat, paano nang mahuli yan? Imposibleng mahuli ang isda sa maliwanag. Kaya nga pag bilog ang buwan, ang bukang bibig ng matatanda, mahal ang isda. Bakit? Pag dating ng mga mangisda, walang huli. Kasi kitang-kita yung lambat nila. Ngayon, sabi ni Jesus, iagis mo. Kaya itong inagis ni Pedro, pag angat nila, halos mapunit yung lambat. Kaya tumawag sila ng kasamaan nilang, tulungan nyo kami. At 2 bangka ang nakinabang para dun sa isang huli na sinabi ni Jesus. Nagtulong sila. At nung makita ni Pedro yun, agad siyang nagpatira pa sa paanan ng Panginoong Jesus. Yung Pedro na matikas, unang palang pagkikita sa nila ni Jesus, alam na agad na matikas siya, Cephas, papalitan ko yung pangalan mo, bato. hindi siya senador, ha? Ibig sabihin Peter is small rock. Kasi alam niya na talagang matikas si Pedro. Pero yung Pedrong matikas, nung pinagaling yung benan niya, kasi nung tumuloy sila, nakita may sakit yung benan niya, nilalagnat. Pinagaling ni Jesus on the spot, gumaling at nagsilbi sa kanila. Pero ilang araw nang may sakit, hindi umanga si Peter, hindi nagpakumbaba si Peter. Bakit? Normal sa kanya yun. Matikas siya eh. Yeah? Pero as fisherman, alam niya ang patakaran, alam niya ang batas ng dagat. As a fisherman, alam niya ang kalakaran ng dagat. Expert siya dito. Pero kung saan siya expert, nagulat siya. Paano nangyari yun? Agad siyang nagpatira pa. Extraordinary power yung nangyari, kaya nakahuli ng isda. Hindi tsamba yun. Imposible yun, malibang may kapangyarihan yung nagsagawa. Kaya siya nagpatira pa at nakita niya yung kaliitan niya. Nakita niya yung kaliitan niya. I am a sinner, sabi niya. Mga kapatid, hanggat hindi natin nakikita yung kadakilaan ng Diyos, imposible na makita natin yung kaliitan natin. Kaya ipanalangin natin, Panginoon, makita ko lalo araw-araw kung gaano kakadakila, kung gaano kakalakas. Kasi ang resulta nun, magiging malinaw sa akin kung sino talaga ako sa harapan mo. At maiintindihan natin, dun palang gagawa yung plano ng Diyos para tayo mabuo. Paano tayo ma-restore. Kaya, yung ating pamagat ay ang tunay na pagbabagong nais ng Diyos. Hindi pagbabago na pagpupursige ng iyong lakas. Ilan sa atin yung nagsabi, Panginoon, mula ngayon, araw-araw magpe-pray na ako tuwing umaga. Pero ang tanong, ilang beses nang nabigo? Ilang beses natin nangako sa Panginoon, every New Year, kung anong gagawin natin na paglilingkod. Pero pag tiningnan natin, may problema. Kailanman, hindi magtatagumpay yung flesh na gawin yung spiritual things. Pero yung spirit na nasa atin, yung spirito na siyang kumokontrol sa atin, once na nagsuko na tayo, Panginoon, ang buhay ko, walang iba, kundi para sa iyo. Yung will mo, maging will ko. Yung gusto mo, maging gusto ko. At anumang gusto ko, isusuko ko sa paanan mo. Doon pa lang mangyayari yung kabuuan ng pagbuo ng Panginoon sa atin. At doon tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Nanawa, ang bawat isa sa atin dito sa kawan,
hindi lang tayo naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng iglesyang ito, na sa pamamagitan lang ng compliance. Atin lang, ganito. Kundi ginagawa natin to kasi mahal natin ang Panginoon. Ginagawa natin to kasi ito yung gusto ng Espiritu na nasa atin. Ginagawa natin lahat ng paglilingkod, pag-awit sa harapan, pagtuturo, pananalangin sa mga bahay-bahay. Ginagawa natin yun kasi yun yung udyok ng Espiritu na siyang kumokontrol sa atin. Mabuhay tayo ayon sa Espiritu at hindi ayon sa gusto natin. Hindi question kung gaano tayo katalino. Pero general ng Panginoon, ang katalinuhan ng mundong ito ay kamangmangan lang sa harapan ng Panginoon. Kung gusto natin maging matalino sa harapan ng Panginoon, isuko natin ang lahat para sa Kanya. At siya magbibigay sa atin ng pagtaas at magbibigay ng tunay na katagumpayan. Tayo tumayo at tayo manalangin. Napakahalaga mga kapatid, yung pagtanggap sa Panginoon. Ano mang gawin natin sa mundo, hindi tayo sasaya. Malibang maintindihan natin, may plano pala ang Diyos sa akin. Yung Diyos na lumikha ng mundong ito, na inayos ang lahat, siya rin yung Diyos na siya mag-aayos ng buhay ko. Kaya kung papasok siya sa puso ko, tatanggapin ko siya bilang Panginoon tagapagligtas, alam ko, magbabago ang buhay ko. At doon tayo nagpapasalamat sa ganong desisyon na gagawin natin, na ginawa na natin. Pero panalangin pa rin natin, Panginoon, hindi pa ako tapos. Hindi ka pa tapos sa ginagawa mo sa buhay mo. Tulungan niyo po ang buhay ko na patuloy na sumuko sa iyo. Aming Panginoon, salamat po sa iyo. Sapagkat sa iyo nagmumula lahat ng katagumpayan, kalakasan. Sa iyo po nagmumula lahat ng kakayahan. Kaya sa oras na to, kami dumadalangin bilang iyong mga kawan. Panginoon, sa iyong pastulan, kaya mo kami pinili. Ba't inialin tulad mo, Panginoon, ng tupa? Para maintindihan namin, kami na ang pinakahamak, kami ang pinakawalang laban, Panginoon, kami ang pinakamahina, kami ang pinakamatigas ang ulo. Pero habang ipinapakita mo na ganun kami, wala kami mapagmalaki. Pero dahil pinanap mo kami at nasumpungan mo kami, Panginoon, doon pa lang masasabi namin, nakahigit kami sa lahat ng nilikha. Nakahigit kami sa lahat ng bagay, sapagat meron kaming Diyos na aming Panginoon, na aming pastol, na siyang umahawak sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa pagpili mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa programa na ginagawa mo sa buhay namin. Anumang kalagayan namin, nasa karamdaman man, Panginoon, alam po namin, alam mo lahat ng ito. At nasa proseso kami, Panginoon, ng pagre-rebuild, Panginoon. Ang karamdamang ito'y ginagamit mo para lalo lang namin maintindihan na may kakayahan kang magpagaling, may kakayahan kang magpabago, Panginoon. Kung ang ito may kahirapan o mga problema, inaangkin namin, Panginoon. Programa mo to. Ito'y panandalian lamang sapagkat meron kang gagawin na mas maganda para sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin mahina kami, may kakulangan kami. Pero dahil sa iyo, Panginoon, hindi kami mananatiling mahina at hindi kami mananatiling nasa kasalanan, kundi kami babaguhin mo. At higit doon, maraming tao ang makaririnig ng aming testimonya. Maraming tao ang aming masasabihan patungkol sa iyo. At marami rin tao ang magbabago, gaya ng pagbabago na ginawa mo sa amin. Tulungan niyo na maging bahagi ang iyong mga anak na narito sa dakilang pagbabagong iyong ginagawa. Tulungan niyo po kami na maintindihan yung pattern mo, Panginoon, na hindi namin kailangang makipagpaligsahan sa kakayahan mo, kundi magpasakop sa kakayahan mo. Walang ibang magaling kundi ikaw. Walang ibang malakas kundi ikaw, Panginoon. Panginoon, salamat. Sabi ni Pablo, kung gusto mong magyabang, ipagyabang mo si Kristo. Panginoon, gusto ka namin ipagyabang sapagkat nakita namin kung ganong kabuti ang ginawa mo sa buhay namin. Salamat sa iyo. Sa iyo po namin dinadalangin ang buhay ng iyong mga anak, kalakasan at kagalingan sa mga may karamdaman, solusyon sa mga problema ng aming mga pangailangan, at higit sa lahat, pananampalatayang matatag sa lahat ng bawat isa. Sa aming mga kapatirang malayo sa amin, abutin niyo po sila. Patuloy na ingatan,
gabayan at ingatan sa mga mahal namin sa buhay nasa ibang bansa o nasa malayo sa amin. Proteksyonan niyo po sila sapagkat alam po namin, ikaw ang aming Diyos na nangangalaga at nagmamahal maging sa mga mahal namin sa buhay. Salamat po sa iyo. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.